Bagong COVID variant sa ibang bansa at iba't ibang sakit ngayong tag-ulan. Ating tatalakayin kasama si Dr. Regine Solante, infectious diseases expert at Pangulo ng Philippine College of Physicians. Doc Regine, magandang tanghali po sa inyo. Hi, good afternoon. Good noon, Audrey. Alright, Doc. Sa kasalukuyan po ay binabantayan ng Department of Health yung bagong COVID-19 third variant o ito yung KP2 at KP3 variant. Ano po bang klaseng strain ito at gaano po kabilis yung transmission nito kung ikukumpara sa iba pang strain o variant ng COVID? Well, ito pa rin yung mga variants na binabantayan natin, no? These are new variants under the JN.1 variant. At alam natin na these are mutated variants na talagang nanganganak through the several months of mutations, no? But so far, Audrey, no, this has a low public health risk. Ibig sabihin, hindi ito kagaya ng mga Delta before or Alpha na talagang mataas ang risk na pwedeng magka-hospital at saka pwedeng magka-severe, no? Pero ganun pa rin man, no, itong mga bagong variants na to, kailangan pa rin nating mag-ingat, especially the vulnerable population, kagaya ng mga matatanda at mga immunocompromised, no? Kaya palagi nating nire-remind sila na pag merong mga gatherings or may mga matataong lugar, may mga respiratory symptoms kayo, kailangan mag-face mask para lang hindi makakahawa or kung kailangan, tuloy-tuloy ang mga sintomas, magpakonsulta sa doktor. Doc Ronjin, mula po sa bagong variant na ito, posible po bang maging severe at critical po ang epekto nito sa makakakuha nito? Yes, may tendency siya na pwedeng mag-severe doon sa mga vulnerable population, no? Especially those may mga edad na talaga. At na-experience yan natin ngayon, may mga ilan-ilan tayong mga pasyente ngayon na na-admit because of the severity doon sa mga vulnerable kasi mababa yung immune response nila at medyo may edad na sila. Kaya hindi nila nalalabanan maski itong mga ganitong klaseng low risk na mga type of COVID variant. Alright, Dr. Regine, bilang marami na po sa ating mga kababayan yung bakunado na, ito po ba'y makaka-apekto sa mga vaccine na nakuha na natin? Well, unang-una, no, nakakalungkot lang dahil because of the mutations, itong mga bagong variant, hindi na tayo protektado doon sa unang mga bakuna natin ng mga nakukuha, no? And in fact, may mga reformulated vaccines na, mga updated COVID vaccines, kaya lang hindi available yan dito sa Pilipinas. Pero kung pag-usapan natin ang bakuna ngayon, talagang tayo lahat ay vulnerable na. At kaya dito natin sasabihin, no, sa publiko na talagang mag-ingat tayo at magmatsyag sa mga sintomas natin dahil pwede tayong mag-severe, especially doon sa mga matatanda, even if you are vaccinated. So sir, bago po tayo tumungo sa ibang usapin, sa tingin niyo po ba ay dapat ikabahala ng publiko itong latest development sa COVID-19? Paano po ito dapat kaharapin ng publiko? Well, unang-una, hindi po tayo maalarma, no, because this is just an ordinary uptick. Ibig sabihin, hindi ito tutuloy-tuloy na talagang lumalago ang infection, hindi kagaya noong 2021 or 2020, no? Doon sa mga bansa na mga ganito ring pagtaas ng mga kaso, hindi rin tumutuloy yan, no? Mga temporary lang yan ng mga uptick. Pero ganun pa rin man, huwag tayong magpanik, hindi tayong maging alarma. Importante lang ngayon na protektahan natin yung sarili natin kasi hindi lang naman COVID ang sakit na pwedeng magdulot ng respiratory symptoms. Nandyan ang pneumonia, nandyan ang influenza, nandyan ang respiratory syncytial virus. Marami talagang mga mikrobyo ngayon na pwede nating makuha, especially sa ganitong klaseng mga panahon ngayon. Okay, Doc, kung ikukumpara itong bagong strain na ito sa mga nagdaang COVID-19 strains, meron po bang kahalintulad? Well, kung base doon sa mga sintomas, no, most of the time itong mga bagong strain, ang presentation talaga nito, Audrey, yung upper respiratory tract manifestations. Ano ba ito? No? Konting ubo, konting masakit ang lalamunan, merong plema, tapos minsan nahirapang umubo kasi nga paminsan-minsan lang masakit ang katawan, mabigat.
Pero lately, hindi mo naranasan yung mga nahirapan kang huminga at saka kailangan kang dalhin sa ospital dahil medyo kapos ka na sa hininga, kagaya ng Delta variant, no? So, yun ang mga common manifestations sa variant na ito na most likely, these are just most of the time self-limited at mild ang mga sintomas. Ingat po yung mga kababayan natin. Si Kuweng, ayaw naman natin bumalik sa mga panahon na nagla-lockdown na naman tayo. Kasi parang back to zero tayo kung sinabi ni Doc Ronjin na parang baliwan na, wala na yung mga dosage ng mga vaccine natin, yung first, second, third, and yung bivalent pa na meron tayo, yun yung pinakahuli. Mga booster pa. Yeah, so ibig sabihin wala, parang back to zero tayo kaya back to basic sa pag-iingat. Ingat tayo mga kababayan. Samantala, Doc, sa iba pa pong usapin, ano-ano po ba yung mga usong sakit ngayong tag-ulan at paano naman makakaiwas dito yung ating mga kababayan? Well, nandun pa rin yung mga regular natin mga infection, Audrey, no? Kagaya ng leptospirosis, no? Mayroon pa rin tayong mga ganong klaseng kaso kasi nga expose yung mga tao sa baha. Alam naman natin yung tubig baha na yan, doon din kontaminado yan doon sa ihi ng daga, no? Wherein you have the leptospirosis. Maliban dyan, nandun pa rin yung dengue kasi nga ang dengue naman, wala namang pinipiling buwan yan year-round ang dengue, nandun talaga yan. And dapat mag-ingat pa rin tayo dahil ang mga kadalasang biktima ng dengue ay mga bata, no? Of course, yung mga common respiratory tract infections, hindi lang COVID ang babantayan natin, no? Yung pneumonia, yung influenza, yung meron tayong bago ngayon, yung respiratory syncytial virus na pwede ring makakause ng severe pneumonia, especially doon sa mga may mga edad, no? At nakikita natin na Audrey, tumataas din itong mga animal bite natin ngayon, no? Especially dito sa San Lazaro, no? So, kailangan lang na highly informed ang publiko na merong mga bakuna pa rin available for some of these vaccine preventable diseases. So bukod dyan sa pneumonia, COVID, may dengue. Ayon po sa DOH, may nakikita na silang pagbaba sa kaso ng dengue sa bansa. Pero ngayong tag-ulan, posible po ba na magkaroon ng pagtaas ng kaso sa sakit na ito? Yes, Asik Weng, no? Kasi nakikita natin yan sa trend. Pag medyo malamig, maraming tubig, kung saan namumugad itong mga lamok, talagang tumataas ang dengue, especially dito sa highly urbanized area kagaya ng Metro Manila, Cebu, no? Or dito sa Central Luzon. Ito yung mga hotspots na talagang binabantayan natin every now and then. Even with summer, tapos mag-shift na kagad ngayon sa tag-ulan, yung shifting ng weather na yan, talagang doon ang mga lamok na nadi-disturb din sila at mas dumami at mas lalo tayong at risk dito sa mga ganitong klaseng sakit. Hindi lang dengue, Asik, no? Yung Zika at saka yung chikungunya, same lang ang lamok na carrier ng mga virus na to. Kaya pwedeng magkasakit ka hindi lang sa dengue at pwede na rin itong mga chikungunya at Zika infection. So, bale yan, may COVID, may sabi nyo, chikungunya, pwede pag-ingatan, may dengue. Ano po ba yung dapat gawin ng ating mga kababayan? Kasi katulad nito yung transition ng tag-init to tag-ulan, maraming mga inuubo, sinisipon. Dapat po bang mag-panic or ikabahala ito? Baka isipin na ano ito, COVID? Well, ang priority natin dito, Asik Weng, no? Pag meron kayong mga ganitong klaseng sintomas, huwag nating baliwalain, no? So halimbawa, ikaw ay merong nagtatrabaho ka, meron kang ganitong klaseng sakit, so magpahinga ka, no? Especially doon sa may mga edad na, no? Mga vulnerable population. Mas importante sa atin 'yan na magpakonsulta sa doktor, no? Especially sa mga high risk to have a more severe infection para masuri kagad at ma-determine na kung kailangan ba siyang gamutin or kailangan bang i-admit. Dahil alam mo, ang experience natin ngayon, kadalasan sa mga na-admit sa hospital, usually late na ang pagpunta nila dahil ilang araw na yung lagnat nila, ilang araw na yung ubo nila, nagka-pneumonia na, meron na mga komplikasyon. Medyo dahil doon, medyo late na rin ang mga interventions. Alright, ang inyo pong mensahe o paalala sa publiko dahil na papalapit na po ang tag-ulan. So, unang-una, kailangan nating manatiling healthy. Huwag tayong mag-panic. Kailangan nating magmatsyag sa mga nangyayari. You have to keep yourself healthy, protected.
Kung meron kayong mga sintomas na respiratory tract, hindi natin alam yan kung COVID ba yan, flu or respiratory syncytial virus, kailangan kumonsulta sa doktor if you are in a vulnerable population at huwag tayo pong magpanik. Salamat po, Audrey and Asik Weng. Alright, maraming salamat din po sa inyong oras, Dr. Eugene Solante, infectious diseases expert at Pangulo ng Philippine College of Physicians.